Magandang umaga, mahal kong kapatid, mahal kong kapatid. Bago tayo magsimula, nais kong malaman ninyo na ito ay isang espesyal na sandali, isang pulong ng pananampalataya at pag-asa. Sabihin mo sa akin ang isang bagay, naramdaman mo na ba ang napakaliit, na parang hindi naabot ng iyong boses ang puso ng Diyos? Marahil ay naramdaman mo na ang mundo ay lumiliit sa iyo, na ang iyong mga pakikibaka ay hindi napapansin at nawalang nakakakita ng iyong pagsisika. Nais kong tiyakin sa iyo ngayon, ng buong pagmamahal sa aking puso, na hindi ka nag-iisa. Kahit na tila mahirap ang lahat at sinusubukan ng mundo na bawasan ka, ang ating tapat na Diyos ay naninindigan para sa iyo, nagpapalakas sa iyo at itinataas ka sa kanyang walang katapusang pag-ibig. Sama-sama nating pagnilayan ang katotohanan ito at buksan ang ating mga puso sa panalangin na magbabago sa iyong araw. Nabubuhay tayo sa isang mundo na sumusukat sa halaga sa pamamagitan ng hitsura, pagganap, impluensya, at nakikitang mga tagumpay. Kung hindi ka umaangkop sa mga pamantayang ito, mabilis kang tatalikuran. Pinapatibay ito ng social media araw-araw, na nagpapakita ng tila perpektong buhay, nakasanayan ng mga ngiti, at patuloy na tagumpay. At pagkatapos, sa isang sandali ng paggagambala, makikita mo ang iyong sarili na inihahambing ang iyong paglalakbay sa iba. Nagsisimula kang mag-isip kung nasa likod ka, kung nakalimutan ka na ng Diyos, kung ang iyong buhay ay tunay na sulit na mabuhay. Ang mga kaisipang ito, bagamat tahimik, ay tumitimbang tulad ng mga tanikala sa iyong kaluluwa. Ngunit hindi ka sinusukat ng Diyos sa parehong pamantayan ng mundo. Habang ang mundo ay tumitingin sa anyo, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Habang ang mundo ay naghahanap ng pagganap, ang Diyos ay naghahanap ng pagsuko. Hindi siya naghahanap ng perpektong tao, ngunit para sa mga kusang puso. Mga taong sugatan na kahit nasasaktan ay nananalig pa rin sa paglakad. Mga ordinaryong tao na, kahit walang pagkilala, ay pinipiling gumawa ng mabuti, maglingkod, magpatawad, at magmahal. Maaring hindi ka nakikita ng iba, ngunit ganap kang nakikita at kilala ng Diyos. Walang kilos ng kabaitan ang hindi napapansin sa kanyang mga mata. At doon nakasalalay ang sikreto. Kapag pakiramdam mo ay nababawasan, hinahamak, nakalimutan, lumalapit ang Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga ordinaryong tao na itinaas ng Diyos noong sila ay lubhang nasa ilalim. Si Moses ay tinanggihan, nahiwalay sa disyerto at naisip na ang kanyang misyon ay tapos na. Ngunit doon, sa pag-iisa, tinawag siya ng Diyos. Si David ang pinakabata sa bahay, nakalimutan sa parang, ngunit siya ang pinili ng Diyos na maging hari. Si Maria ay isang simple at hindi kilalang dalaga, ngunit siya ang nagdala ng tagapagligtas na mundo sa kanyang sinapupunan. Ang mga kwentong ito ay wala sa Biblia kung nagkataon. Ang mga ito ay isinulat upang, sa mga araw na sa tingin mo ay napakaliit, masyadong mahina, masyadong nakalimutan, natatandaan mo na ang Diyos ay eksaktong pinipili ang mga taong sinusubukang burahin ng mundo. Itinataas niya ang napahiya. Itinataas niya ang mga tinanggihan. Binabago niya ang mga lambak ng luha sa mga landas ng pag-asa. Marahil ngayon ay nahihirapan ka sa mga pakiramdam ng kakulangan. Marahil ay nakatanggap ka ng mga masasakit na salita, masasakit na pamumuna, o marahil ay hindi ka pinansin ng mga taong gusto mong bigyan ng pansin. Siguro sinubukan mong maging matatag, pero ang totoo sa loob-loob mo ay pagod ka na, at lahat ng ito ay nagdududa sa iyong halaga. Ngunit narito ang isang katotohanan na kailangang umalingaw-ngaw sa iyong puso. Ikaw ay minamahal, pinili at itinataguyod ng isang Diyos na hindi ka pababayaan. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil sa sinasabi ng mundo kung sino ka. Tinatawag ka niya sa pangalan. Nakikita ka niya. Alam niya kung ano ang hindi nakikita ng iba, ang iyong mga nakatagong luha, ang iyong tahimik na pakikibaka, ang iyong mga panalangin ay sinabi sa dilim. At higit pa riyan, handa siyang iangat ka. Kapag lumapit ka sa Diyos na may bagbag na puso, hindi ka lang niya tinatangga, ibinabalik ka niya. Pinulot niya ang mga piraso at nagsimulang buuin muli ng bago, maganda at may layunin. At madalas, ito ay sa sandaling tila nawala ang lahat ng Diyos ay naglalagay ng yugto upang itaas ka sa harap ng mga nagdududa sa iyo. Ginagawa niyang mga patotoo ang mga pagkatalo, mga kabiguan sa mga aralin, mga peklat sa mga marka ng tagumpay. Kaya huwag panghinaan ng loob. Kahit na sabihin sa iyo ng mundo na ikaw ay walang halaga, ang tinig ng Diyos ay nagsasabi pa rin, ikaw ay akin. Pinili kita, itataas kita. At iyan ang dahilan kung bakit tayo ay manalangin ng sama-sama ngayon. Sapagkat kapag pakiramdam natin ay maliit, kapag ang lahat ay tila dinudurog sa atin, sa lugar na iyon ng kahinaan na ang Diyos ay kumikilos ng may pinakamakapangyarihan. Doon niya ipinakita na ang lakas ay hindi nagmumula sa atin,
kundi sa Kanya. Sa lugar na iyon ng sakit siya, huminga ng bagong buhay. Kung umabot ka sa ganito, pakiramdam mo walang nakakaintindi sa iyo, gusto kong ipaalala sa iyo, naiintindihan ng Diyos. Kung naglalakad ka sa katahimikan, nilulunok ang mga luha, nakangiti sa labas at sumisigaw sa loob, alamin na nakikita niya ang lahat ng ito. At narito siya ngayon, handang iangat ka. Hindi ka isang flu, hindi ka invisible sa langit. May plano ang Diyos, kahit sa pinakamadilim mong gabi. Ihanda ang iyong puso, dahil sa mga susunod na sandali, isusuko natin sa Panginoon ang lahat ng damdamin ng pagtanggi, lahat ng pagkabigo, lahat ng sakit ng pakiramdam ay nababawasan. At kapag tayo ay nananalangin, may makapangyarihang nangyayari. Ang mga tanikala ay nagsisimulang mahulog, ang isip ay nababago, at ang puso ay nagsimulang tumibok ng may pag-asa muli. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso sa ngayon, huwag umalis nang hindi kumonekta sa amin. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito at isula sa mga komento. Itinaas ako ng Diyos kapag sinubukan akong ibaba ng mundo. Ipalaganap natin ang pananampalataya, lakas at ginhawa sa mga nangangailangan nito. Maaring itanong mo sa iyong sarili, ngunit paano ako itataas ng Diyos? Paano niya mababago ang sitwasyong ito na tila napaka-imposible? Ito ay mga lehitimong katanungan. Sa mga sandali ng kahinaan, ang isip ay nagpipilit sa paglikha ng mga senaryo ng pagkatalo. Nagsisimulang bumulong ang pag-aalinlangan na hindi mo ito magagawa, na walang magbabago, na ang mga pangako ng Diyos ay para sa iba, ngunit hindi para sa iyo. At tiyak na sa mga sandaling ito, kailangan nating alalahanin ang isang hindi matitinag na katotohanan. Ang Diyos ay isang dalubhasa sa pagbabago ng imposible sa katotohanan. Kapag ang lahat sa paligid mo ay sumisigaw ng kabiguan, ang Diyos ay bumubulong ng tagumpay. Kapag ang mga pinto ay tila nakakandado, siya ay may tamang susi upang buksan ang akala mo'y tuluyan ng nawala. Ang salita ng Diyos ay puno ng mga patotoo ng pagbabago. Nawala ni Job ang lahat, kalusugan, ari-arian, pamilya at mga kaibigan. Ngunit nanatili siyang tapat. At sa pagtatapos ng kanyang kwento, ibinangon siya ng Diyos ng double pa kaysa dati. Hindi natin dapat kalimutan na ang oras ng Diyos ay perpekto. Kadalasan, ang paghihintay ay nagdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa. Ang pagkaantala ay nagpaparamdam sa amin na kami ay inabandona. Ngunit sa katotohanan, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, inaayos ang lahat ng mga piraso, naghahanda ng mga tao, lugar, at mga pagkakataon para sa tamang sandali para sa iyong pagbabalik. Habang ikaw ay nananalangin at naghihintay, ginagalaw ng Diyos ang langit sa iyong pabor. Alam mo yung luhang pumatak sa katahimikan ng kwarto mo? Ito ay hindi walang kabuluhan. Alam mo ba ang mga gabing ipinatong mo ang iyong ulo sa unan at naisip mo, hindi ko na kaya? Nakita ng Diyos ang bawat luhang iyon. Narinig niya ang bawat iniisip mo, kahit na ang mga hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Alam niya ang bigat na dinadala mo sa iyong mga balikat at alam niya kung paano ka bibigyan ng pahinga. At ang pinakamagandang bagay ay hinilang nakikita ng Diyos ang iyong pagdurusa. Nararamdaman niya ito kasama mo. Si Jesus mismo ay napaharap sa pagtanggi, pagtataksil, kahihiyan at panliliba. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng sakit. Kaya naman kapag niluhod mo ang iyong mga tuhod at ibinigay sa Kanya ang iyong sugatang puso, makatitiyak kang nakikipag-usap ka sa isang taong lubos na nakaunawa sa iyo. Hindi ka lang itataas ng Diyos. Itataas ka niya sa paraang may iwan kahit ang mga nakakita sa iyo ay nalaglat. Itataas ka niya ng may karangalan. Palalakasin ka niya mula sa loob. Bibigyan ka niya ng bagong pananaw sa buhay. Hindi nagtatapos sa pagkatalo ang kwento mo. Ang Diyos ay sumusulat ng mga bagong kabanata. At kahit na parang nasa dulo ka na ngayon, sa totoo lang, nasa kalahati ka pa lang. Ang tagumpay ay darating pa. Ilang beses mo na bang naisipang sumuko? Ilang beses mo na bang naramdaman na lahat ng ginagawa mo ay walang kabuluhan? Marahil ay tumingin ka sa paligid at iniisip, walang nakakapansin sa aking pagsisika. Nagsasakripisyo ako, binibigay ko ang aking sarili, lumalaban ako araw-araw, at gayon pa man ay patuloy akong nalilimutan. Ngunit alamin ito, nakatingin ang langit. Ang mga binhing itinanim mo sa katahimikan ay mamumulakla. Ang iyong mga nakatagong panalangin ay sasagutin. Ang mga pangarap na ibinaon mo dahil sa takot o pagkabigo, naalala pa rin ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Huwag isipin na ang panahon ay nakalimot sa Diyos. In the contrary, He is maturing everything para kapag nangyari ito, mas malaki at mas maganda kaysa sa inaakala mo. Sa makatuwid, kahit na ang panghihina ng loob ay sumusubok na pigilan ka,
Kahit na ang kalungkutan ay sumusubok na patahimikin ka, bumangon ka sa espiritu. Ang iyong espiritual na postura kapag nahaharap sa mga paghihirap ay maaring ganap na magbago ng takbo ng iyong buhay. Sa halip na magpadala sa takot, magsimulang magpahayag ng may pananampalataya. Itataas ako ng Diyos. Nasa kanyang mga kamay ang aking kinabukasan. Walang makapaghihiwalay sa akin sa layunin na mayroon siya para sa akin. Sinasabi ng Biblia sa Isaias Kabanata 41, Talata 1:0, Kaya huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang pangakong ito ay para sa iyo. Ito ay hindi para sa ilang malayong karakter sa Biblia, o para sa mga taong mas banal. Ito ay para sa iyo, na nariyan ngayon, nakikinig sa mensaheng ito at dinadama ang bawat salita. At alam mo kung ano, gagamitin ng Diyos ang iyong sakit upang bumuo ng isang malakas na patotoo. Isang araw, magbabalik tanaw ka at maunawaan mo kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito. Mapagtatanto mo na ang bawat luha ay nagsilbi sa pagdidilig sa lupain kung saan ang Diyos ay naghahanda na masaganang ani. Bawat hindi na natanggap mo, bawat pinto na sarado, bawat pagkakaibigang naalis, lahat ay may layunin. Maaring subukan ng buhay na bawasan ka. Maaring mapressure ka pa ng mga pangyayari. Ngunit malapit ka nang itaas ng Diyos sa mga paraan na ikagulat mo. Kaya patuloy na maniwala, patuloy na manalangin. Maglakad ka pa. Huwag tumigil ngayon. Ang pinakamahusay ay darating pa. Sa susunod na ilang minuto, mananalangin kami ng isang malakas na panalangin na humihiling sa Diyos na alisin sa iyo ang lahat ng bigat ng pagtanggi, lahat ng pakiramdam ng kababaan, lahat ng sakit na dulot ng mga salita na nasaktan ka. Sama-sama tayong sumigaw para sa banal na espiritu na magdala ng kagalingan, pagpapanumbalik at bagong pag-asa sa iyong puso. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, samantalahin ang sandaling ito upang mas patibayin ang iyong pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na panalangin. I-like ang video na ito. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang salitang ito at magsulat sa mga komento. Naniniwala ako na itataas ako ng Diyos. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay tumutulong sa amin na maihatid ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. Ngayon, sabay tayong pumasok sa isang sandali na malalim na panalangin. Ipikit mo ang iyong mga mata, kung kaya mo. Huminga ng malalim at buksan ang iyong puso upang matanggap ang hawakan ng Diyos. Nasaan ka man, nasa bahay man, sa trabaho, sa pampublikong sasakyan o kahit nasa katahimikan ng iyong silid. Nakikinig ang Diyos sa iyo ngayon. Panginoong aking Diyos at aking Ama, sa sandaling ito inilalagay ko ang aking sarili sa harapan mo. Ang puso ko ay naririto, bukas, nauuhaw sa iyong biyaya. Alam mo ang aking mga paghihirap, ang aking mga nakatagong luha at ang mga iniisip na madalas na nagpapahirap sa akin. Ama, hinihiling ko sa iyo, dumating ka sa aking buhay ngayon sa isang bagong paraan. Buhatin mo ako sa bawat pagbagsak. Pagalingin ang mga sugat na dulot ng mundo sa aking puso. Ilang beses, Panginoon, naramdaman kong maliit, hindi nakikita at hindi pinahahalagahan. Ngunit ngayon nais kong ipahayag ng may pananampalataya. Ako ay iyong anak, mahal mo ako, at walang pagdurusa ang makakapigil sa akin na ipamuhay ang iyong mga layunin. Kung saan may dating kahihiyan, lugar ng karangalan. Kung saan nagkaroon ng takot, ibuhos ang lakas ng loob. Kung saan may kalungkutan, itanim ang iyong tunay na saya. Panginoon, ipinagdarasal ko ngayon ang lahat ng mga negatibong salita na nasabi tungkol sa akin. Sa lahat ng pagkakataon na ako'y ibinaba ng isang taong hindi nakita ang aking halaga. Para sa lahat ng mga pintuan na nagsara at para sa lahat ng mga pagkakataon na napalampas ko. Ama, ibinibigay ko sa iyo ang bawat pagkabigo, bawat luha, bawat natutulog na panaginip. Iniaalay ko ang lahat sa iyong mga kamay. Dahil alam kong ikaw lamang ang makakapagpabago ng tila imposible ngayon. Banal na Espiritu, huminga ng bagong buhay sa aking buhay. Baguhin mo ang aking lakas, gaya ng sabi ng iyong salita sa Isaias Kabanata 40, Talata 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y magpapalipad sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manglulupaypay. Naway matupad ang pangakong ito sa akin ngayon. Naway madama ko ang iyong pagpapanibagong sumasalakay sa aking katawan, aking isipan at aking kaluluwa. Panginoon, hinihiling ko sa iyo, bigyan ka ng kagalingan para sa mga trauma na nakaraan. Ibalik ang nasugatan kung pagpapahalaga sa sarili. Tulungan akong makita ang buhay sa pamamagitan ng iyong mga mata. Naway makita ko ang aking sariling halaga, hindi batay sa opinyon ng ibang tao, ngunit batay sa katotohanan na nagmumula sa iyo.
Naway maunawaan ko na kahit na sinusubukan ng mundo na bawasan ako, itinaas mo ako ng may pagmamahal at kapangyarihan. Ama, ihanda mo ang mga landas na tatahakin ko. Buksan ang mga pinto kung saan Father lang ang nakikita ko ngayon. Ilagay ang mga tamang tao sa aking landas, na tumutulong sa akin na umunlad, na nagpapatibay sa akin at mga instrumento ng pagpapala sa aking buhay. Alisin sa akin ang lahat ng negatibong impluensya, lahat ng salita ng sumpa, lahat ng lakas ng pagkatalo. Naway ang iyong espiritu lamang ang magkaroon ng puwang sa akin. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang lahat ng nakikinig sa akin ngayon, para sa bawat taong sumusunod sa panalangin ito, para sa bawat pusong nagdurusa, para sa bawat luhang nahulog sa katahimikan, para sa bawat buntong hininga ng kawalan ng pag-asa. Naway maabot ng iyong kaginhawahan ang taong ito ngayon. Naway maramdaman nila ang iyong dinakikita ngunit makapangyarihang yaka. Naway malaman nila na hindi sila nag-iisa. Diyos, ibangon ang nahulog, palakasin ang mahina, pagalingin ang may sakit, dalhin ang buhay kung saan mayroon lamang kamatayan. Gumawa ng pag-asa na sumibol kung saan mayroon lamang panghihina ng loob. Ibahin ang anyo ng mga kwento, magsulat ng mga bagong simula, tuparin ang sinabi ng tao na imposible. At kahit na ang sagot ay hindi dumating ngayon, ito ay nagbibigay sa taong iyon ng isang hindi matitinag na pananampalataya. Isang pananampalataya na lumalaban sa oras, na dumaraan sa mga unang umaga ng pagluha, na hindi sumusuko, na patuloy na naniniwala na ang Panginoon ay kikilos sa tamang panahon. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa bawat tagumpay na nasa daan na. Pinupuri kita ng maaga para sa mga biyayang inihanda mo para sa akin at para sa bawat isa na nagdarasal kasama ko ngayon. Alam ko na mula sa sandaling ito, magsisimula ang isang bagong panahon. Isang panahon ng paglago, ng karangalan, ng pagsasauli, at ng emosyonal na pagpapagaling. Mula ngayon, sa tuwing naririnig ko ang mga tinig na nagsisikap na bawasan ako, alalahanin ko ang panalangin ito. Naway maprotektahan ang aking isipan laban sa mga kasinungalingan ng kalaban. Naway maging matatag ang puso ko sa iyong katotohanan. Ako'y minamahal, ako'y pinili, ako'y pinalakas mo. At kung muli akong makaramdam ng panghihina, naway alalahanin ko itong pag-uusap namin sa iyo ngayon. Naway bumalik ako rito, pakinggan muli ang bawat salita, at mabawi ang aking lakas. Dahil alam ko, Ama, na hindi mo ako pinabayaan. At panghuli, hinihiling ko sa iyo, gamitin ang aking buhay para iangat din ang ibang tao. Naway maging instrumento ako ng iyong liwanag, naway maging sagot sa panalangin sa buhay ng isang tao. Naway tulungan ko ang iba na bumangon, tulad ng pag-angat sa akin ng Panginoon ngayon. Idinadalangin ko ang lahat ng ito ng may pananampalataya, may panibagong pag-asa at may katiyakang kumikilos ngayon ang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko, Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung nadama mo na ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo ngayon, gusto kitang gawing isang napaka-espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell para matanggap ang mga susunod na panalangin. Iwanan ang iyong like para matulungan kaming maabot ang mas maraming tao at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo. Sumulat dito sa mga komento, itinaas ako ng Diyos. Napakahalaga ng inyong pakikilahok upang ang mensaheng ito ay patuloy na makarating sa ibang mga puso. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos ngayon at magpakailanman.